Ito ay kwento tungkol sa isang 17 anyos na batang babae na may malalim na pagtingin sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Alamin natin kung paano ito nagsimula. Isa itong pelikula na kapupulutan ng aral para sa inyong lahat. Welcome to 11/11 Recap. Ito ay pinamagatang One Wild Moment. Nag-umpisa ang kwento tungkol sa dalawang matalik na magkaibigang sina Laurent at Antoine. Kasama nila ang kanilang mga anak na sina Marie at Launa. Sila ay papunta sa lugar kung saan lumaki si Antoine upang magbakasyon ng ilang araw. Niyaya ni Antoine itong si Laurent at ang anak nito na si Marie upang hindi naman sila maboard kung sila lang dalawa ng anak niyang si Launa ang pupunta. Masaya si Antoine dahil makakabalik siya sa lugar na kung saan siya lumaki. Subalit baka sa mukha ng dalawang batang babae na hindi nila gusto ang ganitong klaseng trip. Sa wakas narating na nila ang lugar. Kinuha lahat ng gamit at pumunta sa bahay na kanilang tutuluyan. Ito ay luma ng bahay at mukhang hindi nalilinisan. Kabisado ni Antoine ang bahay. Sabi niya konting linis lang at maayos na ulit ito. Mukha namang hindi natutuwa si Marie at Launa dito dahil sa palagay nila ay hindi naman sila dito mag-e-enjoy at mag-aaksaya lang sila ng araw ng paglagi dito. Subalit sinabi ni Laurent ay huwag kayong mag-alala, maraming paraan upang maging masaya tayo sa ating bakasyon. Kaya't inakyat na nila Marie at Launa ang kanilang mga gamit sa itaas kung saan nandun ang kanilang kwarto. Sumigaw si Marie dahil nakakita siya ng isang patay na daga. Agad namang pinuntahan ni Laurent ito at kinuha ang daga at pabiro pang pinantakot sa kanila at itinapon sa labas. Magulo pa ang paligid kaya ganito, sabi ni Laurent. Kaya kailangan natin maglinis upang maging maayos ang ating tutuluyan. Habang naglilinis si Laurent ay sinubukan niyang magpatugtog ng malakas. Sumayaw ito upang maging masaya din ang dalawang batang babae. Nagsayaw silang tatlo at nagtatalon-talon. Samantala nag-selfie si Marie kasama si Launa upang mag-post sa social media. Agad naman nag-response ang kanilang mga kaibigan na mayroong mga gusto sa kanila upang yayain sila na mag-disco mamayang gabi. Nagulat silang dalawa dahil malapit lang sa kanilang tinutuluyan ang lugar kung saan sila magdi-disco. Agad pumunta si Marie kay Laurent upang dito ay magpaalam. At dumating ang ama ni Launa na si Antoine at nagpaalam din siya dito. Ayaw silang payagan kaya nag-alibay sila na pupunta lang sila sa isang kaibigan at magsusuot ng disente. Maya-maya at napapayag din nila ang dalawa. Pag-akyat sa itaas ay tuwang-tuwa si Marie at Launa. At ang tanging gagawin na lang ay mag-asikaso at maghintay sa taxi na susundo sa kanila. Nakaabang si Laurent at Antoine sa taxi. Kailangan tumupad kayo sa usapan kung anong oras kayo uuwi at huwag kayong iinom. Opo, sagot ni Launa at Marie. Sabay hinawakan pa ni Laurent ang mukha ni Launa at umakbay sa kaibigang si Antoine. Subalit pagkaalis pa lang ng taxi ay agad na nagpalit ng suot ang dalawa. Mula sa disente ay pinaiksi nila ang kanilang mga suot. Napatingin na lang ang driver ng taxi. Mga pasaway na bata ika nito. Samantala, habang papunta ang dalawa sa party ay nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa kanilang mga anak. Si Marie ay aware na sa usapang matatanda, sabi ni Laurent. Samantalang ayaw pa ni Antoine pag-usapan ito tungkol sa kanyang anak na si Launa. Darating ka din dyan pare, sabi ni Laurent. At nag-umpisa na ang party. Mabilis nalasing ang dalawa. Sa sobrang kalasingan ay hindi na nila alam ang kanilang hinagawa. Hindi alam ng kanilang mga ama na sila ay may mga kasintahan sa pupuntahan. Samantala, naglaro ang magkaibigan habang naghihintay sa kanilang mga anak. Lampas na si Marie at Launa sa oras na napag-usapan. Lasing na ang dalawa habang kinukunan ng litrato na nakahiga sa isang sasakyan. Wala na sa wisyo ang dalawa at legang lasing na. Maya-maya pa, ay dumating na ang dalawa. Inip na sa paghihintay si Antoine at Laurent. Halata na lasing ang kanilang mga anak kahit itago pa nila ito. Bago pa sila magalit ay inunahan na sila nito na tumawa kaya wala na silang nagawa. Kaya't hinayaan na lang nila itong makaakyat sa itaas. At sinabing matulog na kayo dahil bukas ay meron tayong activity sa bundok. Walang nagawa si Antoine kundi ang takpan ng kanyang mukha sa inis kay Launa. Kinabukasan ay napakaganda ng sikat ng araw. Sakto para sa kanilang gagawing climbing down sa isang falls. Naunang bumaba si Launa at Laurent sa talon. Si Laurent ang nagsilbing guide ni Launa pa ibaba. Nahihirapan ito kaya't nakaalalay sa kanya si Laurent. Habang pababa ay matalim ang tingin ng batang si Launa sa best friend ng kanyang ama. At nung nakababa na sila, ay sinubukan pa nitong humiga sa balikat ni Laurent. Malagkit talaga ang tingin nito dito. Habang tinatanggalan ng harness ni Laurent si Marie ay nakita niya si Launa na ipinapakita sa kanya ang kalahating dibdib nito. Nagpanggap na lang si Laurent na hindi niya napansin. Hindi ito nakita ni Marie dahil siya ay nakatalikod habang kausap naman ni Antoine ang kanyang asawa sa telepono. Sa wakas, tuluyan ng tinakpan ni Launa ang kanyang dibdib. Ito ay may lihim na pagnanasa kay Laurent. Hanggang sa pag-uwi, sa kanilang sinasakyan ay napakalagkit tumingin ni Launa kay Laurent. Ito ay hindi tingin ng isang batang may gusto sa isa pang bata. Kundi totoo ng nararamdaman para dito. Siguro dahil sa pagiging palabiro at maalaga ni Laurent. Kaya unti-unting nahuhulog ang damdamin ni Launa para sa kanya. Samantala, pagsapit ng gabi ay lumabas ang apat upang mamasyal. Nakita ni Antoine ang kanyang nililigawang babae. Dahil ito ay malapit ng ma-divorce sa mama ni Launa. Kaya sinabi niya kay Laurent na samahan mo muna ang dalawa at maiiwan muna ako dito. Walang nagawa si Laurent kundi ang pumayag sa gusto ni Antoine. Sinamahan niya si Marie at Launa sa isang beach party.
Humingi si Marie ng pera kay Laurent at pumunta na sa party. Busy si Antoine sa pakikipag-usap sa kanyang nililigawang babae. Ito ay napakaganda kaya naman giliw na giliw dito si Antoine. Samantala, busy din si Launa at Marie sa pagsasayaw sa party. Habang ito namang si Laurent ay may nakilalang isang babae din dito. Isang magandang babae din ang nakilala ni Laurent. Malagkit itong tumingin kay Laurent kaya ganun din ang ginawa nito. Nag-usap sila hanggang mauwi na sa sayawan. Mula sa di kalayuan ay napansin ni Launa si Laurent na may kausap na babae. Ito ay pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi niya alam ang naramdaman niya nang nakita niyang may kasayaw si Laurent kaya agad niyang sinabi ito kay Marie. Hayaan mo siya, matanda na siya. Sagot ni Marie. Hindi pa rin tumigil si Launa at dali-dali niyang pinuntahan si Laurent upang pigilan ito sa pagsasayaw. Sa ginawa ni Launa ay tuluyan nang umalis ang babae at sumayaw na sa iba. Samantala, busy naman si Antoine sa panliligaw sa isang napakagandang babae sa di kalayuan. Sobra din tumitig ang babae kay Antoine na para bang may pagtingin din ito sa kanya. Nagyaya nang umuwi si Laurent subalit humiling pa si Marie ng isang oras ng pagsasayaw. Pumayag naman si Laurent kaya naiwan sila ni Launa. Niyayang sumayaw ng dalaga si Laurent. Tuwang-tuwa si Launa sa mga steps ni Laurent. Iba ang saya ni Launa kapag si Laurent ang kanyang kasama. Maya-maya pa, ay niyaya ni Launa si Laurent sa dalampasigan. Naglakad silang dalawa, tapos ay nag-aya si Launa na maligo sila ni Laurent. Hinubad ni Launa ang kanyang damit at shorts at hinagis niya ito kay Laurent. Sinayawan ng dalaga ang best friend ng kanyang ama na para bang inakit niya ito. Maya-maya pa ay hinubad na rin ito ang kanyang mga panloob. Pinipilit ni Launa si Laurent na pumunta sa dagat at maligo. Sa pagpupumilit ni Launa na maligo si Laurent ay napapayag niya din ito. Hinubad ni Laurent ang kanyang pantulon bago pumunta sa tubig. Tumakbo si Laurent sa dagat. Paglapit niya kay Launa ay agad itong sumisid sa tubig at hinawakan ang pipino nito. Nagulat si Laurent at tinaboy si Launa. Maya-maya pa ay lumapit na naman itong si Launa at hinalikan sa labi si Laurent. Nagulat si Laurent dito at natulala. Bumalik si Launa sa dalampasigan upang umupo sa buhangin. Bumalik din sa dalampasigan si Laurent upang kausapin ang bata. Sinabi niya dito na best friend ko ang tatay mo kaya sobrang mali ang nangyayari. Subalit mapusok talaga si Launa. Muli niyang hinalikan itong si Laurent ng ilang beses kaya't wala nang nagawa si Laurent kundi ang bumigay sa isang maganda at batang babae. Nangyari na ang di dapat mangyari. Labis itong pinagsisisihan ni Laurent hanggang sa pag-uwi nila ni Launa. Kinabukasan habang nagsisipilyo ay tulala pa rin itong si Laurent at di makapaniwala sa nangyari. Biglang pinasok siya ni Launa sa banyo at bigla siyang hinalikan nito. Nagulat siya at sinabihan si Launa na kailangan mong lumabas dahil mayayari ako sa tatay mo pag nalaman niya ito. Sa labas ay nag-almusal si Marie at Antoine. Nakita ni Marie na suot ni Launa ang boxer shorts ng kanyang ama. Masama ang tingin nito dito. Iba ang hinala ni Marie kay Launa. Nababasa niya sa mata ni Launa na meron itong tinatago. Paglabas ng kanyang ama ay masama din ang tingin ni Marie dito. Meron hindi tamang nangyayari, ika ni Marie. Kinabukasan, pumunta sila sa beach upang maligo. Nagpapapahid ng lotion si Launa sa kanyang ama subalit sinabi nito na ang tito Laurent mo na lang at nagbabasa ako. Habang nagpapahid ng lotion ay kinuha ni Launa ang kamay ni Laurent at iniligay ito sa kanyang puwet. Hanggang sa tubig ay sinundan siya ni Launa. Umiiwas si Laurent dito. Kinagabihan ay umalis si Marie. Pinasok ni Launa si Laurent sa kanyang kwarto habang tulog ang kanyang ama na si Antoine. Niyakap ni Launa si Laurent. Nagising si Laurent at nagulat. Ayaw ni Laurent ang nangyayari kaya pinapaalis niya si Launa. Subalit sisigaw ito kung hindi papayag si Laurent sa kanyang gusto. Kaya wala nang nagawa si Laurent kundi pumayag na sa kanya matulog si Launa. Kinabukasan ay nagmamadaling ginising ni Laurent si Launa dahil malapit nang dumating ang kanyang anak na si Marie. Sobra itong nakikiusap na lumabas na ng kwarto. Humalik pa ito sa hangin bago lumabas ng kwarto. Subalit kitang-kita siya ni Marie kaya labis ang galit nito. Layuan mo si Papa, sigaw na sinabi ni Marie kay Launa. Kinagabihan ay naglaro silang apat ng baraha. Kita ni Marie na nilalandi ni Launa si Laurent gamit ang kanyang paa. Kaya't sinabi ni Marie na, "Di ba Papa, dadalaw ka sa babae na nililigawan mo?" Ginawa ito ni Marie upang tuluyan ng layuan ni Launa ang kanyang papa. Oo naman ang sagot ni Laurent. Ito ay labis na ikinagalit ni Launa. Sabay umalis na si Marie at Antoine. Naiwan si Launa at Laurent. Agad hinalikan ni Launa sa Laurent. Nagalit ito at sinabing, "Pwede ba lumayo-layo ka sa akin, mali ang ginagawa mo." Nalungkot si Launa sa kanyang narinig mula kay Laurent at umakyat ito sa kwarto. Tinitignan ang larawan nila ni Laurent habang umiiyak. Hindi makatulog si Launa kaya tumabi siya sa kanyang papa na si Antoine. At dito ay inamin niya na nahulog na ang loob niya sa isang lalaki. Subalit ito ay matanda sa kanya at ito ay kasing edad mo. Nagulat ang papa ni Launa at sinabing tigilan mo yan Launa. Ngunit sumagot si Launa na hindi papa, mahal ko siya at alam kong meron din siyang pagtingin sa akin. Ngunit galit ang ama nito sa kanyang nalaman. Hindi ako papayag Launa sa gusto mo, sabi ni Antoine. Nagdabog si Launa at umalis sa kwarto. Samantala, ito ay narinig ni Laurent at Marie sa ibaba ng kanilang tinitirahan. Kinabukasan ay kinausap sa labas ng bahay ni Antoine si Laurent. Inopen niya ang kanyang pinagdadaanan sa kanyang anak na si Launa. Sinabi nito na may inamin sa kanya si Launa na lubos niyang ikinagulat. Si Launa ay may kasintahan na mas matanda sa kanya at ito ay kasing edad ko. Kwento ni Antoine kay Laurent.
May nalalaman ka ba Laurent? Tanong ni Antoine. Sumagot si Laurent nang wala naman akong napapansin. Kaya't dumaretso si Antoine kay Marie dahil ito ang laging kasama nito. Marie, kilala mo ba ang boyfriend ni Launa? Tito Antoine, tanging si Launa lang po ang makakasagot niyan sa inyo. Sagot ni Marie. Kinabukasan muli silang nag-beach. Iniwan ni Launa ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Sa kagustuhang malaman ni Antoine kung sino ang boyfriend ni Launa ay hinulaan niya ang password ng cellphone nito. Subalit hindi niya mahulaan ito kahit ilang beses niyang sinubukan. Sinabi na lang ni Laurent na yung DJ ng bar. Tama, may nakwento sakin si Marie tungkol doon, baka yun ang boyfriend ni Launa. Kaya agad-agad kinagabihan ay niyaya ni Antoine si Laurent mag-bar upang makita ang sinasabing DJ. Nakita ito ni Antoine at doon pa lang ay sobra na itong galit na galit sa DJ. Hinintay niya itong magbanyo. At pagpasok sa banyo ay agad itong inupakan ni Antoine. Subalit tinanggi ng DJ na siya ang boyfriend ni Launa. Todo sa pag-awat si Laurent kay Antoine sa ginawa nito kaya niyaya niya na itong umuwi ng bahay. Kinabukasan ay niyaya sila na manghuli ng baboy Ramon ng kanilang kapitbahay. Pareho silang may hawak na shotgun. Habang nag-aantay sila ng paglabas ng baboy ay dito na inamin ni Laurent kay Antoine ang nangyayari. Nakalampas ang baboy dahil sa gulat ni Antoine. Agad niyang sinugod si Laurent upang suntukin ito. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa. Galit na galit si Antoine kay Laurent sa kanyang nalaman. Nawala sa sarili talaga si Antoine. Samantala, natapos na ang panghuhuli ng baboy. Ito naman ang senaryo sa bahay. Humingi ng tawad si Launa kay Marie at pinatawad niya ito kaya nagkasundo sila na pumunta ng party. Sa wakas nakauwi na rin si Laurent. Naglakad lamang ito dahil hindi siya isinakay ni Antoine dahil sa galit. Nag-iwan ng sulat ang dalawa na sila ay pupunta lamang sa party. Naghintay sa labas si Antoine. Samantalang pagdating ni Laurent ng bahay ay agad itong umakyat sa itaas upang mag-impake ng kanilang mga gamit. Habang naghihintay sa ibaba si Antoine sa kanyang anak ay natulog naman si Laurent sa taas sa paghihintay. Kinabukasan ay dumating na si Launa at Marie. Hinatid sila ng kanilang mga boyfriend. Nakita nila ang kanilang mga ama na naghihintay sa kanila sa labas ng bahay. Natapos ang araw na mas nanatili pa rin ang pagkakaibigan ni Antoine at Laurent. Dito na natatapos ang ating kwento, sana ay may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!